Nagsisimula ang kwento sa isang simpleng tanong, paano kung biglang magbago ang kapalaran mo sa isang iglap? Si Shiro ay isang ordinaryong binata na namumuhay ng tahimik pero sa puso niya may pananabik sa isang mas makabuluhang buhay. Isang araw habang nanonood siya ng TV bigla siyang napunta sa isang misteryosong lugar kung saan nakilala niya ang lalaking nagngangalang San na nagsabing siya ang nangangasiwa sa buong solar system. Akala ni Shiro ay alien siya pero sinabi ni San na mas malapit siyang maihahambing sa isang Diyos. Ipinakita niya kay Shiro ang planetang Mies at ipinaliwanag na kahit anong gawin niya ay paulit-ulit pa ring bumabagsak ang sibilisasyon nito, minsan daw ay naguhulog siya ng isang butil na nagiging alon at nagdudulot ng pagbabago at ngayon si Shiro na mismo ang magiging butil na magpapabago sa Mies, doon ibinunyag ni San ang nakakagulat na katotohanan na patay na si Shiro sa dati niyang mundo at kapag hindi siya pumunta sa Mies tuluyang mawawala ang kanyang kaluluwa, bilang kabayaran binigyan siya ni San ng kakayahang gumamit ng magic at tinanong pa kung may gusto siyang idagdag kaya humiling si Shiro ng cute na partner at sinabing maghintay lang siya dahil darating din yon. Pinalakas din ni San ang scouting skills niya dahil mahal ang bentahan ng mga materyales sa mundong iyon at binigyan pa siya ng isang magic bag para sa mga makokolekta niya habang unti-unti nang nawawala ang katawan ni Shiro minadali ni San ang pagbibigay ng natitirang abilities kahit pakiramdam niya ay nasobrahan na. Nagising si Shiro sa Mies at agad nagdesisyong humanap muna ng ibang tao. May nakita siyang settlement sa malayo pero naisip niyang wala siyang makakain kung wala siyang dala kaya sinubukan niyang gamitin ang scouting magic niya, hindi ito gumana sa una kaya nagtry siya ng iba-ibang salita hanggang sa gumana ang tamang command at lumitaw ang lokasyon ng mga materyales, kinolekta niya ang lahat pero nadismaya dahil puro low rank lang, may nakita siyang batong nagustuhan niya at inakala niyang rare pero nagulat siya nang makita na kahit dumi pala iyon ay mataas pa rin ang rank. Sa labas ng nayo nakilala niya si Marlo na nagtaka sa tangkad niya at inakalang mandirigma siya pero sinabi ni Shiro na nagbebenta lang siya ng mga nakolekta, itinuro siya ni Marlo sa general store at pagpasok niya sa nayo nahiya siya dahil lahat ay nakatingin sa kanya, sa tindahan nakilala niya ang matandang si Jerome na nagtaka rin sa kanya at nang ipakita ni Shiro ang nahanap niyang dumi ay namangha ito at inalok siya ng 5 silver coins, wala pang ideya si Shiro sa halaga kaya nagtanong siya tungkol sa at nalaman niyang 500 rave ang isang gabi at ang isang silver ay katumbas ng isa. 000 rave kaya laking gulat niya sa halaga ng dumi, pinakita niya lahat ng dala niya at lalo pang namangha si Jerome kaya inalok siya ng trabaho na maghanap ng miser ore sa silangang bundok, binayaran siya ng 360,000 rave para sa lahat ng materyales at hindi makapaniwala si Shiro na ganoon kalaki ang kinita niya sa isang araw lang, binalaan pa siya ni Jerome tungkol sa mga halimaw sa bundok, sa gabi dinalhan siya ni Ellie na staff ng inang mainit na tubig na nagkakahalaga ng 30 rave at ipinaliwanag na pampaligo iyon kahit wala silang paliguan maliban sa mga noble at ilang mage lang ang kayang maglinis gamit ang magic kaya ginamit ni Shiro ang sarili niyang magic kahit hindi pa rin niya maiwasang mamiss ang totoong Pal-Aigo. Kinabukasan habang nangongolekta muli siya ay nakakita siya ng bangkay at natakot hanggang sa makita niya ang sulat mula sa kapatid nito na humihiling ng kaligtasan kaya naglibing siya bago umalis at naglagay ng barrier para sa proteksyon. Nagluto siya at nagulat sa sarap ng pagkain, nagtungo siya sa Forest of White Trees na kilala rin bilang Forest of the Ancient Dragon kung saan delikado ang bawat sandali, pinaliwanag niya ang paligid gamit ang magic pero walang kahit anong miser or at walang buhay na nilalang kaya inisip niyang baka dahil sa amoy niya pero ayos lang basta matapos ang trabaho, tumakbo siya palabas at nahulog sa bangin pero nagawa niyang lumipad gamit ang magic at ligtas na nakababa, maraming ore sa paligid pero wala pa ring miser ore hanggang sa maramdaman niya ang lindol kaya minadali niya at pinasabog ang bato gamit ang fireball at sa wakas nahanap niya ang miser ore. Nagpatuloy siya hanggang makarating sa isang lawa na may SS rank at napagtanto niyang puno ito ng mana ng sinaunang dragon, biglang nagising ang dragon na si Volume Diaz at lumitaw mula sa tubig, humingi ng paumanhin si Shiro at nagulat na kaya niyang tiisin ang presensya nito, nagpakilala siya at ikinagulat ni Volume Diaz na isa lang siyang tao kahit ang lakas ng magic niya ay kapantay nito kaya humingi ito ng tulong kay Shiro para buhayin ang anak nito at bilang kapalit ay nangakong bibigyan siya ng miser ore. Nagsimula ang lahat sa isang nakakakabang sandali, hinanap ni Shiro kung nasaan ang itlog at nang iahon niya ito mula sa tubig ay halos mapaatres siya sa gulat dahil sa sobrang laki nito, wala siyang ideya kung ano ang dapat gawin kaya sinabi ni Volume Diaz na ibuhos lang niya ang magic dito, naisip ni Shiro na painitan ito dahil itlog nga naman pero bigla nitong sinipsip ang lahat ng magic niya habang nakatayo lang si Volume Diaz at tumatawa, bago tuluyang mawala ng malay si Shiro ay nakita niya ang isang batang lalaki na nagsabing karaniwang tatakbo ang isang normal na tao kapag nakakita ng dragon pero si Shiro ay binabago na ang mismong mga batas ng mundo.
Sinabi rin itong daan-daang libong taon na niyang ginagalaw ang takbo ng mundo at naiirita siya sa bilis ng pagbabagong nagawa ni Shiro kaya napagpasyahan niyang bawasan ang mga biyayang ibinigay dito. Nang magising si Shiro ay nakita niyang napisa na ang itlog at isang maliit na dragon ang tumalon papunta sa kanya. Sinabi ni Volume DS na may tunay na pangalan na ito pero hinayaan niyang bigyan ito ni Shiro ng alias kaya pinangalanan niya itong B. Sinabi ni Volume DS kay B na maglibot siya sa mundo hanggat gusto niya at nagtaka si Shiro kung paano niya ipinagkatiwala ang anak niya sa isang taong kakakilala lang niya pero napagtanto niyang iyon ay dahil mas malakas pa siya kaysa kay Volume DS. Bago tuluyang bumalik sa lawa ay ginamitan ni Volume DS ng magic ang bag ni Shiro at bago sila tuluyang umalis ay nilinis muna ni Shiro si B dahil mabaho raw ito. Paglabas nila ng kuweba ay tuwang-tuwa si B at paikot-ikot na lumilipad dahil ngayon lang niya nakita ang mundo sa labas. Alam ni Shiro na delikado ang maglakbay sa kagubatan sa gabi kaya nagpasya siyang magkampo muna. Kumuha siya ng baso ng tubig mula sa bag para kay B at doon niya napagtanto na ikinonekta ni Volume DS ang bag sa lawa gamit ang magic para makainom si B ng mana water hanggat kailangan niya para lumaki. Binigyan niya ito ng isa pang baso pero pinainom siya ni B sa halip. Gumawa si Shiro ng barrier gamit ang magic stones kahit alam niyang dapat ay mamahaling gamit ang mga ito pero madali lang niya itong gawin. Nagluto siya ng pagkain para sa sarili niya pero napansin niyang naglalaway si B kaya binigyan din niya ito ng mangkok. Sa una ay napaso ang dila ni B pero nang lumamig ang pagkain ay masaya niya itong kinain at natuwa si Shiro dahil magiging boring kung tubig lang ang kaya kainin ng partner niya. Masaya siya na pareho silang makakain ng parehong pagkain. Tinanong niya si B kung ayos lang bang malayo ito sa mga magulang niya pero niyakap lang siya ni B at doon niya naintindihan na ayos lang basta magkasama sila. Nagulat siya na kahit bata pa si B ay mataas na agad ang rank nito pero alam niyang kailangan pa rin ng gabay ang mga bata kaya pinaalalahanan niya itong huwag maging pabaya kahit mas lumakas pa ito sa kanya. Habang patuloy siyang nagbibigay ng sermon ay nakatulog si B at naalala ni Shiro ang hiling niyang cute na partner kahit hindi niya inakalang dragon ang makakasama niya. Kinabukasan pagdating nila sa kagubatan ay nagulat siya dahil kabaligtaran na ito ng dati niyang nakita. Nagsimula siyang maghanap ng S-rank materials at sinabihan si B na manatili sa tabi niya pero bigla itong bumalik matapos may makita. Napagtanto ni Shiro na napapalibutan sila ng mga halimaw pero hindi siya nabahala dahil iniisip niyang makakakuha pa siya ng mahahalagang materyales matapos talunin ang mga ito. May lumipad na halimaw sa itaas na ikinatakot ni B pero para kay Shiro ay wala lang iyon kumpara kay Volume DS kaya sa halip na matakot ay naglaway pa siya sa pag-iisip ng karne nito, gumawa siya ng shield at pinakawalan ang kanyang magic eyes na tumusok sa katawan ng halimaw hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Binalaan siya ni B tungkol sa 6 pang paparating na halimaw kaya pinabilis niya ang galaw at ginawang magaan ang katawan gamit ang magic, tumalon siya sa ere at sinipa ang isa at tuloy-tuloy niyang binugbog ang iba hanggang sa lahat ay matalo. Sinimulan niyang kolektahin ang karne pero nainis siya nang mapansin na mas marami pang halimaw ang naghihintay sa unahan kaya kailangan pa niyang lumaban hanggang makalabas sila ng gubat. Sinubukan ni B na liparin siya palabas pero mabigat siya kaya ginaan niya ang katawan gamit ang magic. Nailipad sila ni B sa ere pero bigla siyang binitawan kaya bumagsak siya ng malakas. Mabuti na lang at buhay pa siya at napagtanto niyang dinala sila ni B pabalik sa pinagtayuan ng kampo. Sinabi niya kay B na maghinay-hinay dahil tao lang siya at aasa pa rin siya rito sa hinaharap kaya natuwa ito at niyakap siya pero nasaktan na naman siya. Habang naglalakad sila ay napansin niyang interesado si B sa hawak niyang patpat kaya sinabi niyang galing ito sa isang kilalang puno. Hiningahan iyon ni B at dahil puno ng mana ang hininga nito ay bigla itong tumubo kaya napaisip si Shiro kung normal ba para sa isang material gatherer ang gumamit ng ganitong staff dahil ayaw niyang magmukhang flashy mage. Bigla siyang nakarinig ng ingay kaya binalaan niya si B at pinasuri ito. Hinabol niya si B para siguraduhing ligtas ito at nakita niya itong lumilipad sa paligid ng isang puno kung saan may sugatang elf. Inakala niyang inatake ito ng halimaw pero nang marinig niya ang kumakalam na sikmura nito ay napagtanto niyang gutom lang pala ito, humingi ito ng tubig kaya ibinigay niya ang bote at matapos inumin ang lahat ay agad itong bumuti ang pakiramdam, napansin niyang gutom pa rin ito kaya inalok niya ng baon at mabilis itong kumain, nabigla ang elf sa sobrang sarap at pakiramdam niya ay umaakyat siya sa langit pero sinabi ni Shiro na kahit ano ay masarap kapag gutom ka, nagtaka siya kung bakit wala itong dalang pagkain kahit hindi naman kalayuan ang nayon at sinabi pa niyang mabaho ito kaya nainis ang elf at sinabing 3 araw na itong nagkakampo. Bago umalis ay nagpasalamat ito sa pagliligtas sa kanya kahit halatang inis pa rin sa sinabi ni Shiro. Nagpatuloy si Shiro sa pangungulekta at paglabas nila ng gubat ay napansin ni B ang paparating na karwahe at humanga si Shiro sa layo ng kaya nitong makita. Ang lalaking sakay na nagngangalang Pin ay tinanong si Shiro kung mage ba siya dahil may hawak siyang staff pero sinabi ni Shiro na isa lang siyang material gatherer na nagkokolekta at nagbebenta ng mga materyales kaya nagulat si Pin dahil bihira ang ganitong klaseng espesyalista.
Nagsimula ang susunod na kabanata nang alukin si Shiro nang sakay sa karwahe. Tinanggihan niya ito sa una dahil masyado raw siyang malaki pero nagtawanan ng mga anak ni Poren dahil sa itsura niya kaya sinabi ni Poren na ayos lang at sumakay na siya. Nang yayain siya ng batang babae na umupo sa tabi nito ay lalo siyang nagtaka kung bakit tila biglang nagiging lapitin siya ng mga bata simula nang dumating siya sa mundong ito. Humingi siya ng paumanhin dahil malaki ang nasasakop niyang espasyo pero sinabi nilang wala lang iyon dahil sa kanilang nayon ay may patakaran na tulungan ng sinumang nangangailangan. Tinanong niya kung paano kung isa pala siyang bandido pero kampante silang sinabi na kung masama siyang tao ay matagal nang nag-react ang kanilang magic item. May napansin sila sa suot ni Shiro at pinakiusapan siyang ipakita kung ano ang tinatago niya. Nag-alangan siya dahil si B ay isang halimaw pero sinabi nilang normal lang sa mga adventurer ang may kasamang monsters kaya pinalabas niya si B at agad itong kinagiliwan ng mga bata habang napaisip ang mga magulang kung isa ba siyang Dragon Knight. Ipinaliwanag ni Shiro na nakapulot lang siya ng Dragon Egg na mas ikinagulat pa nila dahil akala nila imposibleng mapisa iyon. Nang maggabi at magkampo sila ay naglatag si Shiro ng Magic Stones para ilayo ang mga halimaw at sinabi niyang magbababala si B kung may lalapit kaya naging kampante ang lahat. Bilang pasasalamat ay nag-alok siyang magluto ng hapunan at nang ilabas niya ang mga sangkap ay inakala nilang mage siya pero ipinaliwanag niyang magic item lang ang bag niya. Matapos maluto ang pagkain ay hindi makapaniwala ang lahat sa sobrang sarap nito at napansin ni Shiro na tila may mali kay Poren kaya tinanong niya kung hindi ba ito nasarapan pero umiiyak pala ito dahil sa sobrang sarap kaya napatawa si Shiro. Habang masayang nagkukwentuhan sa gabi ay naisip niya na nung nasa Earth pa siya ay hindi niya kailanman napahalagahan ng sabayang pagkain kasama ang iba kumpara sa pagkain mag-isa. Kinabukasan tinanong siya ng asawa ni Poren na si Elisa kung ano ang ginagawa niya at sinabi niyang nililinis lang ang gunting niya kaya sinabi nitong ang mga taong maingat sa gamit ay siguradong maayos magtrabaho. Bago sila umalis ay humingi ng pahintulot si Shiro na magmaneho ng karwahe at nagulat si Poren dahil agad siyang nagustuhan ng unicorn. Pagdating sa nayon ay nagpaalam sila at nagpasalamat si Shiro sa libreng sakay. Tinanong niya si Marlo kung ano ang hanap buhay ni Poren at ipinaliwanag nitong tuwing taglamig ay pumupunta ito sa maiinit na lugar para maghabi at kapag bumalik ay hudyat na ng tagsibol. Sinabi rin niyang hirap si Poren sa pagkain dahil walang panghuhuli kaya doon naintindihan ni Shiro kung bakit ito naiyak sa niluto niya. Matapos iyon ay ipinakita ni Shiro kay Jerome ang lahat ng nakolekta niya kasama ang isang miser magic ore na naisama niya. Nagtataka siya kung ano ang magiging reaksyon ni Jerome at matapos itong pagmasdan ay sinabi nitong legendary item iyon at ang iilang piraso lang ay sapat na para palitan ng lahat ng magic stones ng kaharian kaya nabigla si Shiro dahil hindi niya akalaing ganoon iyon kahalaga. Sinabi niyang napulot lang niya iyon pero ipinaliwanag ni Jerome na kahit pa iyon ay nahulog lang sa harap niya ay nangangahulugan pa rin iyon na may swerte at kakayahan siya. Sinabi ni Jerome na kulang siya sa common sense kaya pinayuhan siyang pumunta sa mas malaking lungsod na Belcane para matutunan ang takbo ng mundo at makakuha ng impormasyon. Hindi niya kayang bilhin ng ore dahil sobrang mahal nito pero may mga tindahan sa Belcane na kayang humawak niyon. Kahit ayaw niyang umalis si Shiro ay alam niyang kung sisikat ito ay dadami rin ang makakaalam sa kanilang nayon at uunlad ang kanyang tindahan. Sa gabing iyon ay nagbasa si Shiro tungkol sa guild at sa iba-ibang role ng adventurers kaya napagdesisyonan niyang sumali sa guild sa Belcane dahil pangarap niyang makita ang mundo habang kumikita. Nagpasya siyang manatili muna ng ilang araw sa nayon at inisip kung paano niya magagamit ang magic ore kaya nagkaroon siya ng ideya at ginamit ito para gawing magic item ang isang parol na ikinatuwa niya ng gumana. Sa mga sumunod na araw ay naglibot si Shiro sa nayon at nag-enjoy habang ibinibigay niya ang isang nahuling halimaw sa isang babae na ginawang pampalasa sa sabaw. Nalungkot ito dahil aalis na siya at sinabi nitong gusto pa sana ng lahat na manatili siya pero alam nilang marami pa siyang pupuntahan kaya binigyan siya ng maraming gamit dahil aabuti ng isang buwan ang biyahe papuntang Belcane at natuwa siyang may item box siya para sa lahat ng iyon. Sa araw ng kanyang pag-alis ay nagtipon ang buong nayon at umiyak si Poren habang papaalis siya. Ibinigay niya ang magic item kay Marlo na lilikha ng barrier sa paligid ng nayon para hindi makapasok ang may masamang balak at kahit nag-alinlangan si Marlo ay sinabi ni Shiro na pasasalamat niya iyon dahil itinuring niyang tahanan ang nayon at nais niyang maging ligtas ang lahat. Nang siyasatin ni Jerome ang item at makita ang miser magic ore ay agad tumakbo si Shiro palayo bago pa nila ibalik iyon. Sa kanilang paglalakbay ay nasalubong nila ang isang higanteng alimango at sa halip na matakot ay natuwa si Shiro dahil pwede itong kainin. Pinatigas niya ang katawan at naghanda sa laban pero isang sigaw lang ni B ang nagpabagsak dito. Lumitaw pa ang dalawa at inakala niyang sideways lang ang galaw nila pero nagulat siya nang dumiretso ang mga ito, binuhat siya ni B para umiwas at nagbanggaan ang mga alimango hanggang mawala ng malay ang mga ito. Nang may isa pang tumayo ay pinalipad niya ito gamit ang staff. Sa gabi ay niluto niya ang mga alimango at sabay nilang tinikman na ikinatuwa nila sa sarap. Sa wakas ay narating nila ang Belcane at napansin ni Shiro na may inspection bago pumasok kaya tinago niya ang item bag para magmukhang normal at pinatago rin niya si B.
Pagkatapos suriin ng mga gwardya ang dala niya, tinanong nila kung naroon ba siya para magbenta ng mga materyales, pero sinabi niyang gusto niyang sumali sa guild. Gumamit sila ng mga magic item para siguraduhin hindi siya delikado, kaya napaisip siya kung ano ang nakikita nila kapag check ang status niya at doon niya napagtantong nakatago pala ang lahat ng mga basbas na natanggap niya. Wala silang nakitang kaina-hinala, pero tinanong pa rin nila tungkol sa dragon gift niya kaya tinawag niya si B para lumabas. Agad silang na-distract sa sobrang cute ni B at may isang gwardyang nagsabi kay Shiro na lagyan siya ng tag bilang patunay na pagmamay-ari niya ito, kaya ikinabit niya sa buntot ni B ang charm na bigay ng mga bata sa nayon. Sinabi rin nila na magpapadala sila ng liham sa mayor para ipaalam na may dragon na pumasok sa lungsod para hindi siya magkaproblema. Pagpasok nila sa syudad, agad silang namangha at pakiramdam ni Shiro ay parang muli siyang nakarating sa isang bagong mundo. Dumiretso sila sa Adventurers Guild kung saan sinalubong siya ng receptionist na si Ariana na nagsabing hinihikayat ang mga bagong tao na sumali, kaya binigyan siya ng form. Napaisip si Shiro dahil kahit kusa niyang naiintindihan ang wika nila, hindi naman niya alam kung paano magsulat, kaya sinagutan niya ito sa Japanese at kusang nagbago ang sulat sa wika ng mundo, at kahit hindi niya alam kung anong skill ang gumana, natuwa siya sa sobrang convenient nito. Tinanong siya ni Ariana kung may karanasan ba siya sa labanan, kaya ikinwento niya ang mga halimaw na natalo niya, pero kailangan niya ng patunay. Sinabi niyang may dala siya pero medyo malaki, at nang pumayag si Ariana. Binuksan niya ang item box at inilabas ang isang dambuhalang alimango na napatay niya, pero nang ailapag niya ito sa mesa ay nagkadurog-durog, dahilan para mapalingon ang lahat ng adventurers. Tinanong niya kung sapat na ba iyon bilang patunay, at may nakapansin na may item box siya, na sinabi niyang regalo lang sa kanya. Gumamit ng skill ang isang lalaki at sinabing hindi dapat matakot si Ariana dahil nagsasabi siya ng totoo, at ipinaliwanag niyang may kakayahan siyang makita kung delikado ang isang tao at dahil asul ang aura ni Shiro. Wala itong masamang intensyon. Iminungkahi niyang i-appraise ang alimango at bayaran si Shiro, pero ipinaalala ni Ariana na magre-register muna siya sa guild, na ikinagulat ng iba dahil akala nila ibebenta lang niya iyon, pero sinabi niyang kinakain lang niya iyon. Tinanong siya kung may party members siya at itinuro niya si B, na ikinagulat ng lahat kaya nagsilapitan sila para mas mapagmasdan ito. Natapos ang registration at sinabi ni Ariana na lahat ng bagong adventurers ay nagsisimula sa F rank. Sabay abot ng bracelet na ikinatuwa ni Shiro dahil bagay ito sa charm ni B. Kinausap ni Shiro ang pamilya ng bangkay na nakita niya sa gubat at nalaman nilang ang anak nilang si Belle ay naging pabaya dahil sinusubukan nitong kumita para sa may sakit nitong ama. Lumipas ang isang buwan mula nang dumating siya sa Belka at nakita nating nagbebenta siya ng mga materyales sa guild kung saan sumikat siya dahil sa kakaibang mga nakukuha niya. Dinalhan siya ni Ariana ng listahan ng mga gustong kumuha sa kanya pero pakiramdam niya ay sobra-sobra iyon. Makikita siyang naliligo sa paliguan na nilinis niya gamit ang magic nung unang dumating siya at masaya siyang nakakapagpahinga roon. May sumabay sa kanyang lizard man na si Clay na nagsabing balita na marunong siyang gumamit ng hilang magic ng libre kaya naniniwala siyang mabuting tao si Shiro, habang nag-aalala naman si Shiro na baka magalit ang ibang healers pero tinawanan lang siya ni Clay at sinabing siguradong mapapansin siya. Bumalik sa guild at iminungkahi ni Grit na mag-level up siya ng rank para sa mas mahihirap na trabaho, pero kontento si Shiro sa F rank dahil gusto lang niya ng payapang buhay hanggang biglang may babala ng goblin attack. Naghanda agad ang mga adventurers at tinawag ang mga may ranggong di pataas, kaya inisip ni Shiro na hindi iyon saklaw niya, pero napigilan siya at nadamay. Ipinaliwanag ng Guildmaster ang plano na pigilan ang mga goblins sa tulay at may mga nagbabala kay Shiro na huwag humarang, pero nilapitan siya ng Guildmaster at sinabing pinupuri siya ni Grit at humanga siya dahil hindi siya natatakot kahit ayaw ni Shiro ng atensyon. Iniwan ng Guildmaster ang natitira kay Muesli na umaasang hindi siya mabibigo. Pero paglabas nila ay halatang takot ito. Pinakalma siya ni Shiro at sinabing normal lang ang matakot sa laban at healer lang naman sila na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob hanggang biglang lumitaw si Clay na tinatawanan ng speech niyang kakaiba sa ugali niya. Tinanong ni Shiro kung bakit wala siya sa front lines at sinabi nitong sumasakit ang dati niyang sugat at naging sensitive siya sa paksa bago amining nakuha niya iyon habang pinoprotektahan ng iba. Biglang may tunog ng busina at napagtanto nilang nabasag ang pangunahing porma sayon kaya paparating ang kalaban. Kaya sumugod si Clay at nanatiling kalmado si Muesli. Napagtanto ni Shiro na hindi na niya maiiwasan ang gulo kaya kinuha niya ang staff, naglagay ng barrier, at sinundan si Clay. Makikita ang matinding laban ng mga adventurers laban sa mga goblin, at nang may makalusot, dumating si Shiro gamit ang hardening magic at pinatalsik ang isa, habang tinapos ni B ang iba gamit ang Thunderbolt, dahilan para pasalamatan sila.
Nagtaka si Shiro kung bakit sila umatras ng ganoon kalayo at sinabi nilang may lumitaw na Goblin Sergeant na nagpabagsak sa frontline. Kasabay ng pagbuhos ng ulan. Makikita si Clay na mag-isang lumalaban habang sumasakit ang sugat niya at nang muntik na siyang ma-atake, dumating si Shiro sa tamang oras. Habang bumubuhos ang ulan, pinaalalahanan ni Shiro si Clay na sumasakit ang dati niyang sugat kapag ganitong panahon kaya mas mabuting umatras muna sila, pero biglang lumitaw ang Goblin Sergeant at doon nila napagtantong wala na silang ibang pagpipilian kundi lumaban. Dumami pa ang mga Goblin at handa nang ialay ni Clay ang sarili niya. Pero tinanong siya ni Shiro kung may espesyal bang kahulugan sa kanya ang sugat na iyon. Inamin ni Clay na kinasusuklaman niya iyon dahil paalala raw iyon ng sarili niyang katangahan, kaya inalok siya ni Shiro na tuluyan na itong pagalingin. Habang pinapatumba ni B ang ilang goblin gamit ang Thunderbolt, sinamantala ni Shiro ang pagkakataon, ibinuhos ang tubig ni Volias kay Clay at ginamit ang healing magic niya. Biglang nawala ang sugat sa likod ni Clay, pero kasabay nito ay nagbago rin siya at naramdaman niyang umaagos ang napakalakas na kapangyarihan sa buong katawan niya. Kaya sinabi niyang siya na ang bahala sa natitira. Pagkatapos ng laban, napaisip ang Guildmaster kung sino talaga si Shiro, pero sinabi lang nitong isa siyang rank F adventurer kaya pinili ng Guildmaster na huwag ng mangusisa at sinabing gagantimpalaan siya sa nagawa niya. Bumalik na sa normal si Clay at nagtataka kung ano ang ginawa ni Shiro sa kanya at nang marinig niyang ginamit nito ang tubig ni Volias para pabilisin ang paggaling, nabigla siya lalo na nang malaman niyang nakatagpo niya ang isang sinaunang dragon. Naisip ni Clay kung sino ba talaga si Shiro, at kahit hindi naman siya pinagbabawalang ibunyag ang totoo, napagtanto ni Shiro na mas makakaakit lang iyon ng gulo kaya humingi na lang ng paumanhin si Clay at tumigil sa pagtatanong. Pero nagpa siya si Shiro na magtiwala at inamin na galing siya sa ibang mundo, dahilan para tuluyang mabigla si Clay. Ikinwento ni Shiro kung paano siya namatay at muling isinilang, at kahit mahirap paniwalaan, wala nang magagawa si Clay dahil ginawa siyang dragon ni Shiro. Ang marangal na ninuno ng mga Lizardman. Natakot si Clay na baka masira niya ang lahat gamit ang bagong kapangyarihan, pero sinabihan siya ni Shiro na huwag masyadong seryosohin ang lahat. Naikinagulat ni Clay dahil sobrang kalmado niya sa kahit anong sitwasyon. Lumipat ang eksena kay Shiro na nagtatanong sa isang panday na si Rebel kung may binibente siyang gunting para sa pangangalap ng materyales at sinabi nitong wala pero maaaring makatulong ang kanyang master. Habang papunta sila roon, namangha si Shiro sa husay ng mga panday at narinig ang pangarap ni Rebel na makagawa ng espada na karapat-dapat sa isang bayani. Ipinakilala niya si Shiro sa kanyang master na si Grus bilang ang material gatherer na pinag-uusapan ng lahat. At nabanggit na maaaring kumuha si Shiro ng Ilawar para sa espada na ipapakita sa exhibition. Pero tumutol si Grus dahil delikado ang Ryuhai Mine, lalo na't kumakalat ang balitang may mga demonyo roon, at ipinaalala niyang mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa ore, dahilan para umiyak si Rebel at bawiin ang sinabi niya. Narinig ni Shiro ang lahat kaya inunawa niya ang sitwasyon at nagboluntaryong kunin ang ore kapalit ng isang pares ng gunting. Nabigla si Grus sa tapang niya, pero nang ilabas ni Shiro ang braso ng dambuhalang alimango na alam niyang kahit veteranong adventurers ay hirap talunin. Napaniwala siya at pinayagan ng misyon. Sumakay si Shiro sa karwahe at nalaman nating kailangan niyang dumaan sa isang nayon para makarating sa Ryuhei Mine, at napansin niyang gusto ni B ng alimango kahit pareho silang naglilihi roon. Pagbaba nila, nakita niya ang elf na minsan niyang nailigtas na nakikipagtalo sa mga ngalakal dahil humingi siya ng puting kabayo pero higanteng uwak ang ibinigay, at ipinaliwanag ni Shiro na sa lugar na iyon, tinatawag na kabayo ang lahat ng hayop na kayang magbuhat ng kargamento. Nalaman niyang ang hinahanap pala nito ay isang puting Pegasus at sinabi niyang baka may makita siya sa Dwarven Kingdom ng Bosril, kaya nagpa siya ang elf na pumunta roon, na pareho pala ng direksyon ni Shiro. Habang naglalakad sa gubat, napansin ni Shiro ang mga nakakain na kabute at mga halamang pwedeng gawing gamot, pero may narinig siyang kakaibang tunog na galing pala sa tiyan ng elf, kaya binigyan niya ito ng tubig at pagkain, sabay linis sa kanya gamit ang magic dahil mabaho na naman ito. Ipinakilala ng elf ang sarili bilang Brill at nagpasalamat sa 2 beses na pagliligtas, pero sinabi lang ni Shiro na mag-ingat siya at paalis na sana, hanggang igiit ni Brill na hindi tinatapatan ng mga elf ang kabutihan ng pagpapabeya kaya inalok niyang tumulong, at nagustuhan naman siya ni B. Pinayagan siya ni Shiro na sumama hanggang sa susunod na bayan, at habang nag-iikot sila, napagkamala ni Brill na dumi ng hayop ang isang bato at ipinakita rin ang isang lasong kabute na ikinatawan niya nang ipaliwanag ni Shiro. Napaisip si Shiro na parang kaedad ng pag-iisip ni B si Brill. Nang gumabi, nag-alok si Brill na mang-alap ng panggatong at kahit sinabi ni Shiro na pwede ang magic stones, ipinaliwanag niyang mahalagang may bakas ng campfire para malaman ng ibang adventurers na ligtas ang lugar.
Bumalik siya dala ang isang troso at sa isang iglap ay inihagis at hiniwa ito sa hangin, dahilan para mapansin ni Shiro na irang pala ang kutsilyo niya. Kinagabihan, nagluto si Shiro at namangha si Brill sa sarap ng pagkain. At nang malaman niyang papunta rin siya ng Vosril para sa misyon, inamin niyang naghahanap siya ng puting Pegasus para sa kapatid niya at itinuring niyang bayad ang pagtulong niya sa masarap na hapunan. Mula sa isang simpleng alok, biglang naging mas malalim ang paglalakbay nila nang hilingin ni Shiro kay Brill na maging bodyguard niya, at laking gulat niya nang tanggapin ito agad dahil yun lang pala ang gusto niya. Pero nang gabing iyon, halos hindi siya makatulog dahil sa ingay ng mga kasama niya. Kinabukasan, nakarating sila sa isang nayon at kumain sa isang restaurant kung saan tinikman nila ang pagkaing panday na inihain ng waitress, at agad sinabi ni Shiro na sobrang sarap nito. Habang kumakain, ikinwento ni Brill ang tungkol sa isang lizard man na kilala bilang Honorary Dragon King, at bigla na lang itong lumitaw sa likuran ni Shiro, kaya napagtanto niyang si Clay pala ang tinutukoy niya. Sinabi ni Brill na matagal na silang hindi nagkikita, habang si Clay naman ay halatang hindi masaya dahil umalis si Shiro sa bayan nang hindi man lang nagpapaalam, kahit sinabi nitong nag-iwan siya ng abiso sa guild. Ayon kay Clay, masyadong malabo raw ang paliwanag niya. Kaya ipinaliwanag ni Shiro ang tungkol sa misyon niya sa Ryuhai Mine. Binalaan siya ni Clay na delikado ang lugar, pero para kay Shiro, sulit ang quest dahil ipinangako ni Gross na bibigyan siya ng gunting bilang gantimpala, at umaasa rin siyang may iba pang gamit na ay dadagdag kapag nagtagumpay siya. Para kay Clay, masyado siyang inosente, pero ipinaliwanag ni Shiro na napakahalaga ng gunting para sa isang God-Terror. Nagpa siya si Clay na sumama, ibinunyag na gusto rin niyang pumunta sa Vosril para ipaayos ang sibat niya. Habang sinabi ni Brill na kasama niya si Shiro bilang bodyguard. Kahit alam ni Shiro na pareho silang bihasang mandirigma, hindi pa rin siya sanay na may kasamang ganoon. Pagdating nila sa Vosril, nakita nilang mahaba ang pila sa entrada, pero kinausap lang ni Clay ang isang gwardya at agad silang pinapasok, dahilan para magtaka si Shiro kung bakit parang VIP ang Kratos sa kanila. Ibinunyag ng gwardya na nais silang makita ng hari, at ipinaliwanag ni Clay na komplikado ang relasyon nila dahil siya raw ang bayani na nagligtas sa kaharian mula sa Thunder King, kahit iginiit niyang wala naman siyang ginawang kabayanihan at umatras lang ang Demon Lord nang makita siya. Ipinakita ng gwardya ang estatwang ginawa para kay Clay, pero nahiya siya dahil hindi raw talaga siya kamukha. Hinarap nila si King Zorad, at ramdam ni Brill na malapit ang dalawa na magreklamo si Clay tungkol sa katawa-tawang estatwa niya. Formal na nagpakilala si Shiro at ibinigay ang liham ni Gross, at matapos basahin iyon, binalaan siya ng hari tungkol sa mga demonyong sinasabing naninirahan sa Ryuhai Mine. Tiniyak ni Clay na poprotektahan nila ni Brill si Shiro, kaya inatasan sila ni Zorad na alamin ang katotohanan sa likod ng mga demonyo. Sa loob ng minahan, ginabayan sila ng head receptionist ng Adventurers Guild na si Zambo, at dahil sobrang dilim, gumamit si Shiro ng magic para lumikha ng bola ng liwanag at ipinaliwanag na hindi sila maliligaw dahil ipinapakita ng kanyang spell ang lokasyon nila sa mapa. Habang hinahanap niya ang Eldrite, napansin niyang mahina ang reaksyon ng mineral at sabay nilang naramdaman ang paglapit ng mga halimaw. Inatake sila ng higanteng gagamba, agad tinusok ni Clay ang isa, habang pinaparalisa ni Shiro ang isa pa at inutusan si Brill na tapusin ito. Nahiniwan naman niya sa kalahati habang masayang nagdiwang. Kahit sa isip ni Shiro ay medyo kadiri na siyang tingnan dahil sa dugo. Sa pag-usad nila, narating nila ang isang dead end, pero alam ni Shiro na may ilar sa loob ng mga pader, kaya naglatag siya ng barrier at pinasabog iyon gamit ang eruption spell, dahilan para lumitaw ang mga kristal na tinawag ni Zambo na Eldrite Vein, at napagtanto ni Shiro na kristalisadong anyo iyon ng ilar. Bigla niyang naramdaman ang paglapit ng isang malakas na presensya, at sinabi ni Zambo na iyon na ang demon na pinag-uusapan. Sinabi ni Shiro na siya na ang bahala dahil iyon ang prey niya, pero laking tuwa niya nang makitang isa pala itong dambuhalang alimango. Tinawag iyon ni Clay na Triangle Crab, isang A-rank monster, at habang handa nang lumaban sina Clay at Brill, pinigilan sila ni Shiro at inutusan si B na suportahan siya habang ina-activate niya ang mga buff. Ginamit ni B ang Sonic Attack para patigilin ang alimango, habang hinato naman ito ni Shiro ng staff, pero tumagal pa rin ito at sinubukang durugin siya. Kaya nagyelo ni B ang paa nito. Natukoy ni Shiro ang mga weak spot, nagsummon ng Ice Needles, pinalibutan iyon ng magic ni B, at inilunsad ang huling atake na tuluyang nagpahinto sa halimaw, dahilan para mamangha sina Zambo at Brill. Nagtaka si Clay kung bakit hindi niya hinayaang tumulong ang mga bodyguard niya, at ipinaliwanag ni Shiro na ayaw niyang masira ang mga bahaging pwedeng kainin. Napailing si Clay at pinaalalahanan siyang matutong umasa sa mga kasama sa laban. Matapos humingi ng paumanhin, tinipo nila ang mga Eldrite Vein at napansin ni Shiro na mas malakas pa ang reading sa unahan.
Pagbalik nila kay Zorad, ipinakita ni Shiro ang labi ng triangle crab mula sa item box na nagdulot ng pagyanig sa lupa dahil sa laki nito, at pinuri siya ng hari, kahit iginiit ni Shiro na alimango lang talaga ang gusto niya. Nalaman nilang tumanggap sila ng tig-3 milyong rave bilang gantimpala, pero ang nasa isip pa rin ni Shiro ay kung paano lulutuin ang alimango. Kinabukasan, natanggap ni Brill ang isang puting Pegasus bilang reward at agad niyang nasabing perpekto ito, habang nakuha naman ni Clay ang naayos na sibat niya. Nagpaalam si Brill dahil iuuwi niya ang Pegasus para sa kapatid niya, at kahit sinabing malaki ang utang na loob niya kay Shiro, nginitian lang siya nito at sinabing quits na sila dahil nakuha naman niya ang alimango. Dumating ang karwahe ni Clay, nagpaalam sila kay Brill na nangakong muli silang magkikita, at nang bumalik sila sa Adventurers Guild, tinanong sila ni Ariana kung nakabuo na ba sila ng isang team. Mula sa simpleng hindi pagkakaintindihan, biglang nagbago ang lahat ng subukan ni Shiro na ipaliwanag ang sitwasyon. Pero inunahan siya ni Clay at sinabing nagdesisyon na silang bumuo ng isang team. Agad namang napatili sa tuwa ang receptionist at dali-daling umalis para i-report ito sa nakatataas, habang nagtataka si Shiro kung bakit nagsinungaling si Clay. Ipinaliwanag ni Clay na gusto lang niya itong bantayan dahil wala naman siyang ibang pupuntahan, at masaya rin si B na may bagong kasama ang team. Napaisip si Shiro at napagtantong hindi naman iyon masamang ideya, kaya pinag-usapan nila ang pangalan ng grupo at napagkasundo ang tawagin ang sarili nilang Asher Black Brigade. Bumalik si Shiro kay Groose at ipinakita ang E-Light Vein, tinatanong kung iyon ba ang materyales na kailangan nila, at sa sobrang gulat ni Groose ay wala siyang masabi. Akala ni Shiro ay may problema, pero bigla na lang napaiyak sa tuwa sina Groose at Tribble nang makita ang Eldrite, sinasabi nilang sobrang saya nila na kinuha nila si Shiro. Ayon kay Groose, mahigit 100 taon na siyang hindi nakakakita ng Eldrite, at kahit alam ni Shiro na perpekto ang kalidad nito, hindi niya inakalang ganoon kalaki ang magiging emosyon nila. Pakiramdam ni Ribble ay hindi nila kailanman mababayaran ang ginawa ni Shiro, pero pinaalala niya na gunting lang naman ang kailangan niya at hinikayat silang manalo sa paligsahan gamit ang mga batong ibinigay niya. Makalipas ang ilang araw, makikitang umiinom sina Shiro at Clay nang biglang sumulpot ang isang bear na nagngangalang Wade at sinabing may ipinasusumon sa kanila ang isang mahalagang tao. Napansin ni Shiro ang selyo sa liham at ipinaliwanag ni Clay na iyon ang sagisag ng House Luz Aliva na namumuno sa nasabing teritoryo. Ayaw sanang basahin ni Shiro ang liham dahil pakiramdam niya ay may kapalit itong gulo, kaya nagkunwari siyang may sakit, pero hindi nagpauto si Clay at sinabing mabuting tao naman si Lord Luz Aliva. Nang buksan ni Shiro ang liham, nabasa niyang iniimbitahan silang dalawa ni Clay sa mansyon ng Panginoon upang gantimpalaan sila sa mga nagawa nila, dahilan para magulat si Clay na kasama ang pangalan niya. Ipinaliwanag ni Wade na narinig ng Lord ang tungkol sa kanilang team kaya pareho silang ipinatawag. Nag-alala si Shiro na baka may itinatagong motibo ang Lord at baka kunin si B mula sa kanya, pero tiniyak ni Wade na hindi ganoon ang kanyang amo. Sakay ng marangyang karwahe, napansin ni Shiro na tinititigan sila ng mga tao, at ipinaliwanag ni Clay na pangarap ng bawat adventurer ang masumon ng isang Lord dahil kaya nitong baguhin ang buong buhay nila. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ng butler na si Raymond at yumuko ang mga katulong, pero agad silang hinarap ng isang batang babae na nagngangalang Tiaris na nagsabing matagal na niyang gustong makita si B at inutusan si Shiro na ibigay ito sa kanya. Tumanggi si Shiro, kaya ipinaliwanag ni Tiaris na ang mga dragon ay marangal na nilalang at hindi raw siya karapat-dapat magmay-ari ng isa dahil isa lang siyang karaniwang adventurer. Sinuri siya ni Shiro at napagtantong siya ang nag-iisang anak ng Lord, kaya naunawaan niyang medyo spoiled ito, pero nalito siya kung paano siya haharapin. Lumuhod siya at tinanong kung bakit gusto niya si B, at inamin ni Tiaris na inutusan siya ni Bernard na kunin ito at huwag umatras. Doon napagtanto ni Shiro na may ibang taong nasa likod nito, kahit hindi pa niya kilala si Bernard. Ipinaliwanag niya na hindi niya maaaring ibigay si B dahil pamilya na ang turing niya rito, kaya nakaramdam ng hiya si Tiaris at humingi ng tawad, habang ngumiti si B na para bang pinatawad na siya. Tinanong ni Shiro kung bakit gusto niya ng dragon, at sinabi nitong gusto lang niyang ipakita ito sa kanyang ina, bago sila putulin ng ama niyang biglang dumating. Nagulat si Shiro dahil mukhang bata pa ito, at nagpakilala ang lalaki bilang Belmont. Inimbitahan sila sa tsa at humingi ng paumanhin sa asal ng kanyang anak. Ipinaliwanag ni Belmont na ipinatawag niya sila dahil kailangan niya ng tulong para sa kanyang asawa na 6 na buwang nakarete. At narinig niya ang balita tungkol sa kakayahan ni Shiro sa pagpapagaling kaya naniniwala siyang kaya nitong iligtas ang kanyang asawa. Inamin din niya na gusto ni Tiaris ng dragon dahil akala nito ay makatutulong iyon sa paggaling ng kanyang ina, at kahit alam niyang mali ang ideya, batid niyang mabuti ang puso ng kanyang anak. Kinabahan si Shiro na baka magkamali siya, pero alam niyang hindi niya pwedeng tanggihan ang isang Lord, kaya pumayag siyang tumulong.
Dinala siya ni Belmont sa silid ng kanyang asawa na si Malteria at ipinaliwanag kung bakit madilim ang silid dahil sensitibo ito sa sikat ng araw. Nang suriin ni Shiro ang kalagayan nito, nakita niyang maraming sakit ang tumatama sa kanya, at ipinaliwanag niyang kaya niyang gamutin ang mga sintomas pero hindi niya tiyak kung mapapagaling ang Ivor poisoning dahil ngayon lang niya ito narinig. Tinanong niya kung nagtitiwala ba si Belmont sa kanya kahit isa lang siyang adventurer, at sinabi ng babae na hindi siya umaasa sa milagro, gusto lang niyang muling may akap si Tiaris. Kaya hiniling ni Belmont kay Shiro na gawin ang lahat para iligtas siya. Ipinaliwanag ni Shiro na hindi niya pwedeng gamitin ang parehong spell na ginamit niya kay Clay dahil maaaring hindi kayanin ng katawan ni Malteria, kaya nagsimula siya sa mga mata nito, dahan-daang ibinuhos ang mana hanggang sa bumalik ang paningin nito. Nilinis niya ang silid at binuksan ang mga bintana, at natuwa si Malteria nang makita muli ang liwanag ng araw, pero napansin ni Shiro na may mali pa rin kaya iminungkahi niyang lumipat sila ng lugar. Sa ibang silid, ipinaliwanag niya na nalasan si Malteria ng Ivor toxin at posibleng may gustong pumatay sa kanya sa loob mismo ng mansyon. Sinabi niyang hindi niya ito lubusang magagamot ng walang antidote. Kahit iginiit ni Belmont na matagal nang nawawala ang Luna sa Ivor. Para kay Shiro, posible pa rin gumawa ng antidote kung mahahanap nila ang mismong lason. Ipinakita ni Belmont ang mga sinaunang dokumento ng kanyang angkan, at kahit hindi niya ito maintindihan, nabasa iyon ni Shiro gamit ang kanyang kakayahan at natuklasan ang tala tungkol sa Ivor flower na matatagpuan malapit sa isang batong hugis kabayo sa tabi ng lawa. Nakilala ni Clay ang lugar at sinabing malapit ito sa nayo ng Askith. Kaya nagpa siya si Shiro na magtungo roon. Bago sila umalis, naglagay si Shiro ng isang kristal sa labas ng mansyon bilang proteksyon sakaling may magtangkang manakit kay Malteria. Humingi ng tawad si Tiaris sa kanyang pagiging bastos, at kahit inamin ni Shiro na masakit ang kanyang mga salita, hinikayat niya itong ipagmalaki ang sarili dahil natuto itong kilalanin ang kanyang pagkakamali, isang hakbang tungo sa kanyang paglago bilang tao. Paano kung ang tahimik na bayan na akala mong ligtas ay unti-unting pinapatay mula sa loob? Bago umalis si Shiro, binalaan niya si Tiaris na baka may magtangkang suran siya at sabihing isa siyang masamang tao, kaya sinabi niyang kausapin ang ama niya kapag nangyari iyon. Pagkatapos ay umalis siya kasama si Clay at ginamit ang isang spell para mas bumilis ang biyahe nila, at pareho silang nagulat sa sobrang bisa nito. Nakarating sila sa isang tuyong lugar at sinabi ni Clay na dati itong malawak na sakahan, kaya nagtaka si Shiro kung ano ang nangyari. Napansin nila ang isang lawa sa malapit pero nagtataka sila kung bakit wala itong nabubuhay, kaya iniskan ito ni Shiro at nalaman niyang may taglay itong lason. Biglang nilapitan sila ng mga taga-baryo at tinanong kung ano ang ginagawa nila roon, kaya ipinaliwanag ni Shiro na sila ay mga adventurer na tumanggap ng request para mang-alap ng bihirang materyales pero halatang hindi sila pinagkakatiwalaan ng mga tao, kaya ipinakita ni Clay ang kanyang armband na patunay na isa siyang A-rank adventurer. Nagsimulang magtanong si Shiro pero biglang lumuhad sa harap niya ang isang batang nagngangalang Gonza at agad niyang napansin na ito ay malnourished. Tinanong niya ang iba kung ano ang nangyari at dinala siya sa kanilang nayon kung saan isiniwalat na 10 buwan na ang nakalipas. Biglang nagbago ang kulay ng lawa at nagsimulang mamatay ang mga isda, kaya tumigil sila sa pag-inom ng tubig doon. Isang mga ngalakal na nagngangalang Enek ang nag-alok ng tulong kapalit ng isang gintong bulaklak buwan-buwan, at iyon ang banal na bulaklak na Ivor na minana pa raw mula sa mga alamat. Lihim ang lokasyon nito pero pumayag ang nayon kapalit ng 60 bar isles ng tubig bawat buwan, pero kulang iyon para sa kanilang mga pananim kaya nagugutom ang lahat. Napagtanto ni Shiro na ang Ivor ay lason at inisip niyang si Enek ang may pakanan ng lahat, pero hindi siya pinaniwalaan ng mga taga-baryo dahil mabait ang pakikitungo nito sa kanila. Ipinaliwanag ni Shiro na ang lawa ay nilason at ang Ivor mismo ang unti-unting pumapatay sa kanila, kaya determinado siyang pabagsakin si Enek. Inutusan niya si B na gumamit ng spirit magic at biglang bumuhos ang ulan, kaya namangha ang mga tao at inakala itong biyaya mula sa langit. Nilinis ni Shiro ang kanilang mga katawan gamit ang magic, inayos ang buong nayon at sinabi niyang may dala siyang pagkain para sa lahat. Matapos ang masayang salo-salo, nagpasalamat ang pinuno ng nayon kay Shiro kahit wala silang maibigay na kapalit, kaya sinabi ni Shiro na gusto niyang anihin ang mga bulaklak ng Ivor para gumawa ng antidote, at pumayag ang pinuno na dalhin siya sa lihim na lugar, pero inabala sila ng mga bata at inalok na ipasyal muna siya sa nayon. Sinabi ng pinuno na hindi pa sila nakabawi sa kabutihan niya, pero sinabi ni Clay na sapat na ang ipakita ang Ivor. Dinala naman ni Gonza si Shiro sa kanilang lihim na imbakan at ipinakita ang mga prutas na nakaimbak kahit sobrang alat daw ng lasa.
Inis ka ni Shiro ang isa at may tumulong likido kaya tinikman niya ito at nagulat ng mapagtantong toyo pala iyon, samantala sa mansyon biglang tumakbo si Tiaris sa kwarto ng kanyang ina nang marinig niya ang alarm ni Shiro dahil naglagay siya ng barrier na magbababala kapag may masamang intensyon na lalapit kay Malteria at nakita niya ang butler na si Bernard sa pintuan, tinanong niya kung sasaktan ba nito ang kanyang ina at itinanggi iyon ni Bernard pero hindi naniwala si Tiaris dahil na-trigger ang alarma. Sinabi ni Bernard na huwag pagkatiwalaan si Shiro dahil lahat ng adventurer ay masama pero nanindigan si Tiaris na mabuti siyang tao, pinaalala ni Bernard ang kanyang katapatan sa pamilya pero dumating si Bellman at narinig ang usapan, dumating din si Raymond na may dalang tubig at inutusan ni Bellman si Bernard na inumin iyon para patunayan ang kanyang inosente dahil iyon ang gamot na ibinibigay niya kay Malteria, kinabahan si Bernard at tumanggi kaya ibinuhos ni Bellman ang tubig sa mukha niya at nagpanik siya sa takot na lason iyon pero uminom si Bellman at ipinakitang tubig lang pala. Agad ipinahuli si Bernard at isiniwalat ni Raymond na may dokumentong nakuha sa gamit nito na nagpapatunay na kasabwat siya ng isang organisasyon. Bumalik naman sa nayon si Enoch at sinabi sa isang taga-baryo na kukunin na niya ang Ivor pero nalaman niyang umalis ang pinuno kasama ang mga adventurer at tumanggi ang nayon na ibigay ang bulaklak dahil alam na nilang ito ay lason kaya tinawag ni Enoch ang kanyang mga tauhan at sinabing nagbago ang plano, samantala ginabayan ng pinuno si Shiro sa loob ng isang kuweba at pagdating sa mga bulaklak ng Ivor ay namangha siya sa tanawin at nais kanya ang mga ito nalaman niyang nilikha pala ng isang sacred beast kaya nagtanong siya kung tama bang anihin ang mga ito at sinabi ng pinuno na kunin niya ang kailangan niya. Kumuha siya ng isa para sa antidote pero biglang dumating ang isang taga-baryo at ibinalitang inaatake ang nayon kaya dali-dali silang bumalik at nadatnan ang mga bahay na nagliliyab. Iniligtas ni Clay ang mga tao habang sina Shiro at B ay gumamit ng water magic para apulahin ang apoy at laking pasasalamat nila na walang nasaktan. Isiniwalat ng taga-baryo na si Enoch ang nagsimula ng sunog dahil hindi nila ibinigay ang Ivor. Napansin ng pinuno na nawawala si Gonza at sinabi ng isang babae na dinukot ito. Agad ginamit ni Shiro ang kanyang kakayahan at natunto ng isang kuta kung saan halos 100 tulisan ang nagtitipon, handa na silang lusubin iyon pero sinabing delikado ito kaya ipinaliwanag ni Shiro na kakayanin nila dahil A-rank adventurer si Clay at nangakong ibabalik si Gonza. Nakita ni B na nagdiriwang ang mga tulisan at iniulat ito kay Shiro kaya nagalit si Clay dahil nagpa-party pa sila matapos sunugin ang inosenteng nayon. Sinabi ni Shiro na hindi sila pwedeng basta sumugod dahil maaaring patayin si Gonza kaya nakaisip siya ng plano, ginamit niya ang concealment spell para maging invisible sila at palihim na nakalusot sa mga gwardya at napagtanto nilang gumagana ang plano, naghanap sila sa loob pero hindi makita si Gonza kaya sinabi ni Clay na kailangan nilang pilitin ang mga ito na magsalita, narinig nila ang mga tulisan na pinag-uusapan kung paano nila dinukot si Gonza para pahirapan at alamin ang lokasyon ng Ivor at balak pa nilang palakihin ang halaga ng lason sa pamamagitan ng pagpapakalat ng chismis na ito raw ay nagdudulot ng isang sakit na hindi na magagamot. Sa mismong sandaling akala nila ay ligtas na ang lahat, biglang may mabubunyag na lihim na magbabago sa takbo ng laban, sinaway ni Enoch ang kanyang mga tauhan at inutusang huwag magsalita tungkol sa kanilang sikreto, pero narinig na nina Shiro at Clay ang lahat kaya sinabi ni Clay na hindi na niya kayang magpigil pa, iniutos ni Shiro na sugurin na ang mga tulisan kaya biglang sumabog si Clay papasok sa silid at walang awang inatake ang mga ito, natarante si Enoch at inutusan ng isa sa kanila na ilabas ang lihim na sandata kahit pa sinabing hindi pa nila ito kontrolado. Tinanong ni Shiro kung nasaan si Gonza at itinuro ng isang tauhan na nakakulong ito sa kabilang gusali kahit nagtataka kung sino ang kausap niya dahil akala niya ay kakampi lang ang naroon, hinanap ni Shiro ang gusali at nakita ang isang gwardya sa tapat ng silid kaya nagboluntaryo si B na humarap dito at walang pag-aalinlangan niyang binangga ang kalaban at winasak ang pinto, pinuri siya ni Shiro at agad niyang nakita si Gonza na nakakulong kaya pinalaya niya ito at sinabing oras na para umuwi. Pero bigla nilang nakita ang mga tulisan na nagsisitakbuhan habang may sumisigaw na may halimaw na lumitaw, naisip ni Shiro na kailangan niyang tulungan si Clay pero ayaw niyang iwan si Gonza kaya pinahawak niya ito ng mahigpit at sabay silang tumungo sa pinanggagalingan ng kaguluhan, nadatnan nila si Clay na nakikipaglaban sa isang dark enemy na ipinatawag ni Enoch na ngayon nagmamakaawang iligtas siya, umatake ang halimaw kaya tumalon si Shiro at ginamit ang barrier para protektahan si Enoch pero tinamaan pa rin siya at nawala ng malay. Napansin ni Clay na kahit putulin niya ang mga galami ay muli itong tumutubo kaya naisip ni Shiro na kailangang sirain ang lahat ng sabay-sabay at ginamit niya ang ice spell para pigilan ang galaw nito, inutusan niya si Clay na durugin ang utak ng halimaw at kahit nabasag ang ulo nito ay agad pa rin itong bumawi at inatake si Shiro hanggang sa mapalipad siya at mahulog sa lawa, inutusan niya si B na ilayo si Gonza habang iniisip niyang katapusan na niya dahil nalulunod siya sa lason pero ayaw pa niyang mamatay dahil marami pa siyang gustong gawin.
Biglang lumitaw ang isang sacred beast na nagligtas sa kanya at nagpakilalang si Valir, humingi siya ng paumanhin dahil nahulog siya sa tirahan nito pero sinabi nitong ayos lang at ipinakita na gumagaling na muli ang lupa dahil nalinis na ito, isiniwalat ni Valir na siya ang lumikha ng mga bulaklak ng Ivor na may kapangyarihang maglinis upang protektahan ang lupain pero naging bato siya matapos maubos ang kanyang lakas, alam niyang sinira ni Enek ang lugar sa paglalaso ng lawa at ikinatuwa niyang nakuha ni Shiro ang mana essence na siyang nagligtas sa kanya at naglinis ng tubig. Masayang sinalubong ni Clay at Gonza si Shiro nang makita siyang ligtas at sinabi niyang si Valir ang nagligtas sa kanya kahit nagtataka si Clay kung sino ang kausap niya dahil siya lang pala ang nakakarinig dito. Nagpasalamat si Valir bago tuluyang maglaho at bumalik sila sa nayon kung saan tuwang-tuwa ang pinuno nang makita si Gonza. Ginamit ni Shiro ang teleportation para bumalik sa Belka at ibinigay kay Moltiria ang antidote na agad nagpaga ng pakiramdam nito kaya labis ang tuwa ni Bellman at Tiaris. Pagkatapos ay bumalik siya sa nayon at ibinalitang nahuli na si Enek kaya hindi alam ng pinuno kung paano siya pasasalamatan. Humiling si Shiro na bumili ng lightest fruit ng maramihan dahil sa tingin niya ay magugustuhan ito ng mga taga-Belka at pinatikim niya ang pagkaing ginawa mula rito. Tinanong naman ni Clay kung ano ang pakiramdam matapos ang misyon at sinabi ni Shiro na pagod siya at parang naghahalusinate dahil tila kumikislap ang langit. Biglang lumitaw si Valir at nagulat si Clay dahil nakikita na rin niya ito kaya napagtanto ni Shiro na totoo ang lahat. Ipinaliwanag ni Valir na napagdesisyonan niyang sumama kay Shiro dahil naibalik na ang lupain at gusto na niyang makita ang ibang mundo. Sinabi niyang interesante si Shiro at kaya niyang magsilbi bilang kabayo nito. Hiniling ni Shiro kay Grus na gumawa muli ng gunting at pumayag ito bilang pasasalamat sa tulong ng Ilor. Ipinaliwanag ni Shiro kay Valir na kailangan pa ng panahon para matapos ang gunting pero biglang dumating si Grit at ibinalita ang taon ng gathering competition. Wala sana siyang interes pero nalaman niyang gusto ni Bellman na sumali siya kaya pumayag siya. Makalipas ang ilang araw inanunsyo ng host na si Rodel ang simula ng paligsahan at ipinaliwanag na regalo ito para kay Moltiria kaya kailangang mang-alap ng 7 kulay na balahibo ng rainbow ship, bawal humingi ng tulong at sariling kakayahan lamang ang susukitan kaya rental horse o shared carriage lang ang pwedeng gamitin. Napagtanto ni Valir na hindi siya pwedeng tumulong pero natuwa si Shiro na pinapayagan ng magic. Iminungkahi ni Clay ang teleportation pero ayaw ni Shiro na mapansin kaya nagsimula ang paligsahan at nagtakbuhan ng mga Gatherer. Napaiyak si B dahil hindi siya makakasama pero niyakap siya ni Valir at nangakong aalagaan siya. Tumungo si Shiro sa library at ginamit ang magic para hanapin ang impormasyon tungkol sa Rainbow Ship at nalaman niyang nasa tuktok ng bundok ang tirahan nito. Habang iniisip niya si B ay ipinakita itong umiiyak habang kumakain kasama si Valir na nagyayabang sa bilis niya kaya nauwi sa pagtatalo hanggang sa pakalmayan ni Clay si Valir at purihin si B bilang pinakamabilis sa himpapawid dahilan para siya ay mapangiti at tuluyang kumalma. Sa simula, nag-enjoy sila sa katahimikan at napagtanto ni Clay na sapat na pala ang simpleng papuri para mapatahimik ang grupo, pero hindi niya alam kung hanggang kailan niya mapapanatili ang kapayapaan. Samantala, naroon si Shiro sa kabundukan at natagpuan ang Rainbow Ship. Alam niyang mahirap hulihin ito dahil maingat, kaya tinawag niya ang mga ito sa kanilang wika at pumayag silang kunin ang kanilang balahibo habang dalawa sa mga adventurer ang nanunood. Nagtataka kung paano niya nagawa iyon. Bumalik siya sa Belka at inanunsyo ni Rodel na siya ang panalo sa contest dahil siya ang unang Gatherer na nakabalik na may rainbow wool. Sa guild, sinabi ni Rodel kay Shiro na naabot na niya ang FB rank, espesyal na titulo para sa all-rounders na pwedeng tumanggap ng trabaho sa ranggong iyon, at naintindihan niya na pwede pa rin siyang tanggapin ang trabaho mula sa kanyang mga dati ng kliyente, ngunit pinaalalahanan siya na huwag masyadong magpakasobra para hindi masira ang market prices. Sinabi ni Wade kay Rodel na mas malumanay ang paraan ng pagsabi at sinabi na lahat ay babayaran si Shiro base sa kanyang kakayahan. Laking gulat ni Shiro nang malaman na iniintindi pala siya ng iba, ngunit sinabi lang ni Clay na dapat ipagmalaki niya ang sarili. Ibinigay ni Rodel ang FB rank guild ring at sinabing gamitin niya ang kanyang kakayahan para sa bansa, pero biglang pumasok si Ariana at sinabi na may lumalapit na forest worm sa lungsod. Naghanda si Shiro at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit napagtanto nilang si Brill ang nakasakay rito, tumakbo ito para salubungin siya ngunit mabaho, kaya ginamit ni Shiro ang spell para linisin siya at tinanong kung bakit nakasakay sa halimaw. Ipinaliwanag ni Brill na gusto niyang ibigay ito kay Shiro para masakay niya, ngunit mabaho rin ang halimaw kaya ginamit niya ang spell para linisin ito, subalit nagkubli ito sa ilalim ng lupa. Sinabi niya kay Brill na ayaw niyang sumakay rito, iniisip ni Brill na unicorn ang gusto niya, ngunit napansin ni Voller na wala itong kasing ganda sa kanya. Tinanong ni Brill kung sino siya, at sinabi ni Shiro na mahaba ang kwento pero ipapaliwanag niya pagbalik sa bayan. Nagsimula silang kumain, at ikinwento ni Shiro kay Brill ang lahat ng nangyari habang wala siya, kaya sinabi nito na gusto rin niyang sumali sa team.
Napansin ni Clay na may rank ring si Brill at inamin nito na nag-training siya habang wala, ngunit alam ni Voller na may tinatago ito at ipapaliwanag sa tamang panahon. At kailangan nito ng tulong dahil umalis ang kapatid na si Kara matapos mapili bilang Shrine Maiden. Nalaman na dapat pakasalan ni Kara ang isa sa kanilang clan para magkaanak, ngunit ayaw niyang ikasal sa hindi niya gusto, kaya humiling siya ng magandang Pegasus para sa kasal, ngunit nang dumating si Brill, nalaman niyang umalis na si Kara at iniisip na kay Shiro lang niya mahahanap gamit ang magic. Ipinaliwanag ni Brill na hindi ang pagbabalik ni Kara ang layunin kundi malaman kung bakit siya umalis nang walang palem. Kaya nagdesisyon silang tulungan siya. Pumunta sila sa kagubatan at sinabi ni Voller na sakyan siya para makarating agad sa destinasyon. Dinala niya sila sa kagubatan kung saan gumamit si Brill ng magic para gumawa ng vortex at sinabing hawakan ito para makarating sa kanyang homeland. Pumasok siya sa vortex at sinunod ni Clay at Brill ang mga instruksyon, ngunit sinabi ni Voller kay Shiro na bantayan si Brill dahil may itinatago ito. Pumasok siya sa vortex at bigla siyang napunta sa Elven homeland. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan na nag-aalala dahil matagal siyang wala, ngunit bigla silang inatake ng mga palaso, kaya nag-summon siya ng shield para salakayin ang mga ito. Alam ni Brill na ang mga archers ay mula sa kanyang homeland, ngunit tinawag siya ng isang elf at sinabing nadumihan niya ang kanilang sacred ground sa pagdadala ng mga outsiders. Ipinaliwanag niya na walang masama sa kanyang mga kasama, ngunit hindi nakinig ang elf at tinawag silang mga masamang nilalang. Nagalit si Voller at nagdilim ang kalangitan habang bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Napagtanto ng elf na siya ay isang diyosa at nagpakawalan ng kidlat, ngunit nakaligtas ang elf at humingi ng tawad sa paglabag. Sinabi ni Voller na bumagsak na ang mga elves dahil hindi nila nakikilala ang kanyang kapangyarihan, ngunit napagtanto ni Shiro na hindi sila nakakarinig dahil mahina ang kanilang magic. Nagtanong ang elf kung ano ang ginagawa ng grupo, at ipinaliwanag ni Shiro na sila ay adventurers at mahalaga si Brill sa kanilang team. Nagpakilala ang elf bilang Lealor, isang warrior na nagpoprotekta sa kanilang homeland, at sinabi niyang gagabayan nila sa Nayon. Lumakad sila sa kagubatan at narating ang Nayon, ngunit umubo si Clay dahil hindi maganda ang hangin. Alam ni Shiro na mana pollution ito, at sinabi ni Lealor na dapat silang linisin sa spring bago lapitan ang Great Tree. Ngunit sinabi ni Shiro na gusto niyang mag-alay, ginamit niya ang clean spell at nagulat nang tumama ito sa lahat, ramdam ng lahat ang ginhawa dahil nalinis ang mana impurities. Napansin niya kung bakit napakatindi ng mana sa Nayon at nagsimulang umakyat sa Great Tree habang sinabi ni Brill na tanging High Elves at VI Pass lang ang pwedeng pumasok sa palace sa itaas. Ibinunyag niya na isa siyang High Elf at hindi pwede lumabas sa mundo. Napagtanto nilang nilabag niya ang patakaran pero sinabi ni Shiro na ayos lang. May dahilan siya at ang lumang patakaran ay hindi laging akma sa kasalukuyan kaya dapat ipamuhay niya ang sarili ayon sa gusto. Sumasang-ayon ang iba at nagpapasalamat siya sa pag-unawa, ibinunyag ang lihim na itinago niya. Narating nila ang palas at sinalubong sila ng elf na si Amber, sinabi ni Brill na gusto niyang makita ang kanyang nakatatandang kapatid. Nagti sila habang naghihintay, at pagdating ng kapatid, tumakbo si Brill para salubungin siya, ngunit nagtataka si Shiro kung bakit bata ang itsura nito. Ibinunyag ni Brill na si Oresto ang pangalan niya at siya ang governor, ngunit lumuhad kay Velir dahil alam niyang Diyosa ito. Humingi siya ng paumanhin sa bastos na ginawa ni Lealor at ipinaliwanag na ang laki niya ay dahil sa kanilang cursed bloodline. Ipinaliwanag ni Brill na gusto niyang iligtas ang Nayon mula sa sumpa na maaaring magdulot ng kanilang pagkalipol, ngunit pinayuhan siya na huminahon at humingi ng paumanhin sa kakulangan ng kapatid na babae. Grabe! Alam niyo ba na sa isang maliit na Nayon kung saan sobrang siksik ang mana, may plano si Shiro na subukan ng isang bagay na maaaring magbago ng lahat? Gumawa siya ng isang mana stone at sinabi kay Orchest na hawakan ito at simulan ang proseso. Sinunod ni Orchest ang utos at biglang lumipad ito sa langit. Napansin ng lahat na mas madaling huminga dahil nililinis ng bato ang siksik na mana, at agad nilang naisip na baka si Shiro ang tinutukoy sa propesya. Ipinakita niya ang sinaunang mga salita na ipinamana sa mga High Elves. Na nagsasabing lahat ay magdurusa kapag nawala ang sacred blood, ngunit may isang taong may ibang dugo ang magbabalik ng buhay sa mundo. Naniniwala si Orto na ang sacred blood ay tumutukoy sa High Elves, at si Shiro ang may ibang dugo, pero siya mismo ay nag-aalangan dahil ang ginawa lang niya ay linisin ang makakapal na mana particles. Nang gabing iyon, tinanong ni Shiro si Bell tungkol sa sumpa pero nanahimik siya, kaya ipinaliwanag ni Amber na naapektuhan nito ang lahat ng High Elves. Ayon sa kanya, nagsimula ito sa mga sanggol ilang henerasyon na ang nakalipas at pumipigil sa kanilang tamang paglaki, ngunit 50 taon na ang nakalipas, nagsimula na itong pumatay sa lahat ng bagong silang. Umiiyak siya habang sinasabi na hindi nila alam ang sanhi at nawala ang kanyang sanggol dahil dito. Pero nagdududa si Shiro kung talaga bang sumpa ito.
Nakilala ni Shiro si Queen Malkeria na nagsabing kakaiba ang kulay niya at nagulat sa presensya ni B, iniisip kong anak siya ng sinaunang dragons. Pinapasalamat siya sa pagtanggal ng mana particle sa nayon. Tinanong niya kung nagkaroon ng lindol noong nagsimulang lumapot ang mana at inilahad ng Reyna na napakalakas ng lindol na nabago ang daloy ng ilog. Naalala ni Shiro na baka nagising nito ang isang halimaw na ngayon ay nag-ulo ang daloy ng mana. Pagkatapos, kinausap niya ang kanyang mga kaibigan at napagtanto na hindi siya ang may ibang dugo. Gumawa siya ng barrier para hindi lumabas ang tunog at ibinahagi na naskan niya ang katawan ng mga high elves at napansin na lahat sila ay may genetic abnormalities. Tinanong niya si Bree tungkol sa asawa ni Amber at nalaman niyang kapatid ito ni Amber. Napagtanto ni Shiro na hindi sumpa ang problema kundi ang matagal na panloob na pagpapakasal ng mga henerasyon na Salmire sa kanilang genes. Kailangan daw ng dugo mula sa labas para maayos ang problema. Umiiyak si Brill dahil posibleng may salba ang kanilang bloodline pero alam ni Shiro na mahirap talunin ang sinaunang tradisyon. Hiniling niya kay Valer na maglabas ng Divine Warning, una ay ayaw nito pero pinilit niya para sa kaibigan. Sinabi ni Valer na kailangan nilang hanapin ang Elf God Lyle at tinanggal ang iyak ni Brill pero humingi siya ng pagkain kay Shiro bilang kapalit. Hinanap ni Dalner si Lyle pero hindi niya makita. Kaya naisip ni Brill na baka nagtatago ito. Napagdesisyon na nilang mang-alap ng impormasyon at binanggit ni Brill ang Diames Adventurers Guild na malapit lang. Sabi ni Clay, kilala ito sa kontinente pero halos walang pakikipag-ugnayan sa mga outsiders. Inisip ni Shiro na may impormasyon sila, kaya pumunta sila roon at nakilala ang guildmaster na si Sarah, na excited makilala sila, pero nagsimulang ligawan si Brill na ikinakabahala ni Shiro. Tiningnan niya ang request board at nakita ang quest tungkol sa pagkuha ng cat ear fungus sa Kito Hollow. Pero sobrang siksik na ng mana sa lugar kaya walang makakapasok. Sabi ni Clay na dapat tingnan nila ito at ibinahagi ni Brill na nakapunta na siya doon at maaaring mag-guide. Kinabukasan, tinanggap ni Shiro ang quest at dinala sila ni Valer sa Kito Hollow pero napansin nilang masiksik ang mana. Binigay ni Shiro ang magic tool sa kanyang mga kaibigan. Nakakita sila ng patay na halimaw sa entrance at nagtaka si Brill pero bigla siyang nahirapang huminga. Tinulungan siya ni Clay pero siya rin ay nahirapan kaya napagtanto ni Shiro na dahil ito sa mana particles. Kinuha niya ang staff at inactivate ang clean spell na nagtanggal sa mana particles pati sa katawan ng mga halimaw. Alam ni Valer na muling tatayo ang mana particles kaya pinayuhan ni Shiro ang kanyang mga kaibigan na gamitin ng tools. Liwanag ang bomb alat sa kanila at ipinaliwanag niya na proteksyon nito laban sa malakas na mana. Napagtanto ni Clay na namatay ang mga halimaw dahil sa mana na lumalabas sa hollow. Alam ni Shiro na resistant siya sa mana pero nag-aalala siya sa kaligtasan ni Nabi at Valer kaya gumawa siya ng tool para kay Valer na nag-transform sa maliit na tao at kayanan niyang mapasok sa protective range. Nagsimula silang mag-explore sa hollow at sinabi ni Belle na manatili malapit sa kanya. Napansin nilang kakaiba ang lugar at may halimaw na hamarang sa kanila na sumipa ng acid kaya tumalon siya palayo. Napalibutan sila ng mga halimaw kaya nagtulungan silang labanan ito. Sabi ni Clay, sobra na ang dami nila kaya plano ni Shiro na linisin ang lahat pero pinapunta niya muna si Belle sa open area. Tumalon siya at tumakbo kasama ang mga kaibigan hanggang sa maabot ang dead end pero sinabi ni Shiro na manatiling malapit sa kanya. Inactivate niya ang Desperate Barrier, lumawak ito at winasak ang lahat ng halimaw sa daan. Namangha si Brill sa kapangyarihan niya, pero sabi ni Clay, sobra yata ito dahil binago pa ang hugis ng hollow. Nagpahinga sila at tinanong ni Shiro si Belle kung gaano kalayo ang hollow. Sinabi nito na nasa kalagitnaan na sila papunta sa altar sa pinakadiin ng lugar. Nagtaka si Clay kung dedicated ito kay Lyle, pero wala raw nakakaalam dahil kakaiba ang disenyo. Inisip ni Shiro kung ginawa ito para mag-seal ng isang bagay. Nagpatuloy sila sa pag-explore at nakita ang altar na napapalibutan ng cat ear fungus. Napansin ni Shiro na gumuho ang wall sa likod ng altar, baka sanhi ng lindol. Biglang may lumitaw na halimaw sa itaas nila, naghahanda sa laban. Inska ni Shiro ito at nalaman na rank S monster ang Dark Slug na nakasira na ng isang kaharian noon. Inisip ni Brill na hindi nila kaya, pero sabi ni Shiro kaya nilang sunugin ito dahil mahina ito sa apoy. Nag-transform si Clay para harapin ang halimaw at nangako si Valer na susuporta sa kanila. Nagdesisyon si Belle na makipaglaban sa kanilang tabi. Nasa gitna na ng matinding laban sina Shiro at ang kanyang mga kaibigan sa loob ng hollow at ramdam mo ang tensyon. Binuff ni Shiro ang lahat gamit ang kanyang spells at si B naman ay sinunog ang halimaw gamit ang kanyang apoy pero agad itong gumaling at umatake kay B. Sumugod si Clay at pinutol ang mga tentacles nito pero bigla itong muling tumubo at sabay na inatake si Clay at B.
Napagtanto ni Shiro na ginagamit ng halimaw ang antena para subaybayan ang galaw nila, kaya sinabi niya kay Bell na sirain ito. Sumugod si Bell at ginamit ni Shiro ang explosion spell para protektahan siya at sa huli, naputol niya ang antena ng halimaw. Nilapitan ni B ito ng apoy pero hindi pa rin sapat para patayin ito at umatake muli ang halimaw gamit ang tentacle sa lahat ng direksyon. Naalala ni Shiro na kailangan niyang madrain ang moisture nito kaya gumamit siya ng magic at nispray ito ng asin at unti-unting natutunaw ang katawan ng halimaw. Sinubukan nitong tumakas pero sumugod si Clay at pinatay ito sa wakas. At nagpatuloy sila sa pag-explore ng hollow. Nakita nila ang mga itlog ng dark slug na nakakabit sa kisame at sabi ni Clay na malapit na itong map isa. Inska ni Shiro ang mga itlog at nalaman na patayin ito ng sunlight kaya pinasara niya ang mata ng lahat at gumamit ng spell para gumawa ng ultraviolet rays na sinunog ang mga itlog. Biglang naramdaman nila ang isang malakas na presensya at sinabi ni Voller na nawala na ang siksik na mana particles pero ramdam niya ang presensya ni Lyle. Dinala ni Voller ang lahat sa isang lambak kung saan nakatago si Kara kasama ang ilang elves. Lumapit siya kay Brel para batiin ito pero biglang nag-away sila. Sabi ni Kara, hindi na siya babalik sa High Elves, pero galit si Brel na iniwan siya ng walang sabi, kaya tuloy ang kanilang suntukan. Napansin ni Dolnir na gutom na si Kara. Kaya sinabi ni Shiro kay Brel na oras na para kumain, at dali-dali itong nagpunta para maghugas ng kamay. Sabi ni Kara, matagal na mula nang makipaglaban siya kay Brel ng seryoso, at hindi niya inakala na magkakaroon ng kaibigan si Bell, pero napagtanto ni Shiro na gulo si Kara kaya ginamit niya ang spell para ayusin ito. Namangha siya sa magic ni Shiro at inihayag na siya ay isang priestess kaya alam niyang hindi ordinaryong tao si Shiro. Nang gabing iyon, kumain ng lahat ng fried chicken ni Shiro at lahat ay nagsabi na masarap ito. Napansin ni Shiro na pagod si B, kaya tinulungan niya itong matulog at ipinakita ni Kara ang kanyang sanggol na si Teal. Sabi niya, siya ang dahilan kung bakit hindi siya bumalik sa nayon at inihayag na mahal niya si Brel dahil palagi siyang nandyan para pasayahin siya. Kinabukasan, bumalik sila sa kagubatan para hanapin si Lyle at biglang lumitaw ito sa likod nila pero hindi ito makita ni Clay dahil hindi siya makagamit ng magic. Sabi ni Lyle na pinagsikapan niyang iwan ng Propacia. At iniisip na hindi ito nabasa ng elves pero sinabi ni Voller na hindi niya karapat-dapat maging guardian dahil iniwan niya ang elves para manirahan sa ibang lugar. Tinuligsa niya si Voller dahil naging bato ito at naghanda silang lumaban pero pinayuhan ni Shiro na kalmayan muna at ipinaliwanag na kailangan nilang bumalik sa nayon para hindi tuluyang mawala ang lahi ng elves. Lumitaw si Kara kay Malkeria para ipakita si Teal at umiiyak siya sa kalusugan ng bata pero sinabing nilabag niya ang batas dahil nilapastangan niya ang kanilang bloodline. Ipinaliwanag niya na malusog si Teal dahil nagbago ang bloodline at sumang-ayon si Brel pero hindi nakinig ang mga elders. Sinabi ni Voller kay Lyle na siya lang ang makakaayos ng sitwasyon, kaya ginamit niya ang magic para bigyan si Lyle ng pisikal na anyo. Namangha ang lahat at sinabi niya sa elders na tigilan ng pagtali sa tradisyon. At inihayag na siya mismo ang nag-iwan ng Propacia. Humingi ng tawad ang elders at ipinaliwanag ni Lyle na minsang sinabi niya sa kanilang mga ninuno na pahalagahan ang pamilya, pero hindi niya gustong mag-isolate at mag-freeze ang kanilang bloodline. Inutusan niya silang pahalagahan ang buhay na mayroon ngayon at naglaro siya kay Teal habang sinabi ni Shiro kay Clay na oras na para umalis. Pagkatapos nito, nag-usap ang mga elves tungkol sa kinabukasan ng kanilang lupain at sinabi ni Shiro sa kanyang mga kaibigan na oras na para bumalik sa Balim dahil hindi na nanganganib ang elves. Nagtataka si Clay kung ano ang gagawin kay Bril, kaya ipinaliwanag ni Shiro na kailangan pa rin siyang makibahagi sa usapan at ayaw niya siyang hilahin hanggang matapos ang lahat. Naghanda si Shiro na umalis kasama sina Clay at Voller, at nagpasalamat ang mga elves sa lahat ng ginawa nila, pero gusto ni Bell na manatili pa sila sandali. Ipinaliwanag ni Shiro na kailangan nilang i-report ang mga natapos na quest sa guild, at medyo nalungkot si Bell, pero sinabi ni Clay na magkakasama pa rin sila bilang comrades at nagpaalam si Shiro. Bumalik siya sa Bell, kinuha ang gunting na in-order niya at tinanggap ang guild requests para sa kanilang party. Natalo ni B ang isang halimaw para kumpletuhin ang quest at napansin ni Shiro na nakuha na nila ang materyales na kailangan. Nagtaka si Clay kung aling requests ang susunod nilang gagawin. Sabi ni Shiro na gusto niyang makita ang dagat pero alam niyang marami pa silang quest na dapat tapusin kaya kailangan nilang manatili muna. Biglang may lumitaw na higanteng bulate at nagulat sila nang makita si Brel na nakasakay dito. Tinanong ni Shiro kung bakit siya umalis sa nayon at sinabi ni Brel na tinulak siya ng lahat para makita ang labas ng mundo. Paalala ni Voller kay Shiro na parte siya ng kanilang team. Kaya kailangan nilang isama siya. Sabi ni Clay na pupunta sila sa dagat pagkatapos ng quest at excited si Brel dahil hindi pa niya ito nakikita.
Naisip ni Shiro ang lahat ng kanyang adventure sa mundo, hindi alam ang hinaharap, pero nagpasya siyang patuloy na i-enjoy ang buhay kasama ang kanyang mga kaibigan, at dito nagtatapos ang kwento sa video na ito, kaya huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel.